Hello guys, magandang araw, magandang tanghali sa ating mga listeners, followers, viewers, ang yung taga-subaybay sa atin nga nakapag nakikinig or nanood sa ating bawat upload ay isang papasalamatan natin. Ayun pala, shout out pala sa inyo, no? Shout out sa inyong lahat nga sa ganun pa man nakatanggap kayo ng ating mga video na ina-upload sa iyong pagsubaybay. Salamat sa inyong lahat. Ang di pa nakapag tinatawag ng di pa nakapag pindot sa ating bell button, pindutin na ninyo, no, para makatanggap kayo ng notification. O kagaya sa akin nga content creator, ako po magpasalamat sa inyo, no. So hindi pa natin mabigyan ng reaksyon, ako po mangingi ng pahintulot sa inyo, pahintulutan ninyo na tayo po nga araw-araw nagbigay ng video sa inyo, na sa ganoon pa man ako po pasalamat sa inyo, para hindi pa pindutin na para makatanggap tayo ng bell button ni algorithm ni YouTube. So umpisahan natin ito guys. Ang tungkol na naman ito sa mag-asawa ng Carpio, mag-asawa ni Sara Duterte. So mga kababayan, na tayo po ay magandang ito ay naga-trending talaga to sa social media, na sa mga ginagawa nila diyan sa Senado, nga ito si Luis Castro, na siya ang pasimuno sa Senate Blue Ribbon. So mga kababayan, ito ang ating bigyan ng pansin o reaksyon, o pahintulutan ninyo nga makarating kung saan, no? So pag share ninyo sa lahat, para magising ng lahat ng mga mamayang Pilipino, ba tulog-tulog pa sa pasitan. Ngayon, si Miss asawa ni tawag ito si Sara, ito si Carpio Junior, ngayon ay nanahimik. Ang problema mga kababayan, kay inaakusahan nga or nadadamay sa mga sinasabi ni Luis Castro, no? Although di naman to politiko hindi si Carpio Junior, yung asawa ni BP Sara. Di man to yung na politiko, wala yung hindi sumasali sa politiko. Dapat ang inaano nila ito si Sara, no, para sa ganon maano sila, di anong pagbasihan nila nga sabi nila limpak-limpak ang pera nila diyan sa mag-asawang Sara Duterte o mag-asawang Carpio, no? Ngayon kinakasuhan sila mga kababayan ni Carpio, no? Kinakasuhan na sila. Yan ang pala ni sa kanila, no? Impeach pa more. Impeach pa more. Kasi wala namang nagagawa sila sa Senate Blue Ribbon o dyan sa Senado, no? Walang nagagawa. Puro lang mga script. Puro script ang mga ginagawa. Ewan ko kung sa sunod, pagkatapos naman ito, ano namang gagawin nila sa mga sunod na araw. Ang marinig naman ito, impeachment naman ni Sara.
So ngayon, lahat sila kinakasuhan dyan. Maliban sa itong mga nandyan pa man sa itong tinatawag nga akbayan. Mga tiwalag yan sa gobyerno, mga kababayan, mga walang saysay sa ating panggobyerno, sa puro lang mga pambatikos yan, no? So dito mga kababayan, no, ating pakinggan itong mga Sila po yung representation ng one more chance kasi po naudlot yung impeachment complaint na yon at ito yung one more chance nila para mapanagot ang Vice Presidente ng abuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kaban ng bayan. Salamat po. Nais ko pong bigyan din, Madam Chair, yung desperadong attempt ni VP Sara at ng kanyang asawa para intimidate tayo dito sa Committee on Justice at ang mga miyembro dito. Tulad po na nabanggit ninyo dito nakarang Lunes, nagpunta po sila sa City Prosecutor's Office, ang mga abogado ni Attorney Manasseh Carpio para po ireklamo at magsampa ng kaso sa mga miyembro ng Committee on Justice. Kaya lang po, parang may favoritism si Attorney Manasseh Carpio dahil iilan lang po tayo. Marami talagang nagko-comment sa post. Yun ang mga kababayan, no? Na sila ay isang tiwalag sa gobyerno. Itong singiwi, no, sabi niya, nagsampa ng kaso against sa kanila si Mrs. Carpio, o asawa ni Sara Duterte, di ba? Ngayon, yun ang nila dyan, na hindi nila matanggap-tanggap. Ulitin natin, pakinggan natin ulit. Ang mga classmate ko sa kasong ito, COJ Chairperson Representative Jervil Luistro, Representative Leila de Lima, at Representative Chel Jokno. Ang masasabi lang po natin dyan, manalimin po sila para makita nila kung sino talaga ang totoo nagkasala sa tingnan natin, mananalamin daw sila kung sino totoong nakakasala. Yun ang maganda dito, mga kababayan. Dapat kayo mananalamin kung ano ang inyong mga ginagawa, kung ano ang mga paratang ninyo ni mag-asawa ni Mrs. Carpio, mag-asawa ni Sara. Ito si Mrs. Carpio, hindi to sumasali sa politika. Kung hindi si Sara, no? Dinadamay pa nila, mga kababayan. So, anong napala nila? Nandoon na sila gikasuhan na sila ni Mrs. Carpio. So, kasali ito si Ngiwi. Itong Black Akbayan. Kinasuhan na ito. Itong tiwalag sa gobyerno ito, mga kababayan. So, yan ang masakit sa kanila doon. Kahit walang basihan, paratangan ka, tapos sabihan ka, magsasabi sila nga, dapat mananalamin daw. Bakit? Bago daw magsalita, kayo ang manalamin dyan kung ano ang pinagagawa ninyo ni VP Sara. Lagi na kayo ng impeach. So, ito, goodbye kayo dyan. Nangataranta na kayo dyan. Nataranta na kayo. Kasi wala kayo sa hulog. Wala kayong pinasa nga batas. Kung hindi, ang pinasa ninyo ay i-impeach ninyo si Sara. So, mga followers, viewers, thank you po. Salamat. Hanggang dito lang tayo sa ating ginagawa nating mga historiador. Thank you. Maraming salamat. God bless. Mabuhay Pilipinas. Inday Sara pa rin ang mananaig sa katarungan. Inday Sara pa rin ang panalo sa ating bayan. Manalig lang tayong lahat.